Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tuluyan na ngang pinalayas ng ating gobyerno at ng Administrasyong Marcos ang ICC sa ating bansa at ito ay napag-usapan na ni Kuting, VP Inday Sara at former President Rodrigo Roa Duterte na nagkasundo ngang ibasura ang ICC. Buti na lamang talaga at tuluyan na ngang binasura at pinalayas ang ICC na ito sa ating bansa dahil wala namang maitutulot na magandang mga banyagang ito kapag nakiilam sila sa ating bansa. Ang ating bansa ay sinakop ng 3 bansa. Kapag tuluyan natin at unti-unti nating pinapapasok ang mga banyagang ito sa ating bansa, hindi malayong mauulit ang mga kaganapan noong nakaraan na ang bansa natin muli ay masasakop ng ibang bansa at ang mga Pilipino na naman ay magiging mga preso o di kaya alipin na naman ng mga banyagang mga ito. Para nga sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita at sa mga solid viewers natin dyan. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Ang issue ngang ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, sana nga po magkakabalikan sila, sports lang tayo at magbigay pa ng pagkakataon ng bagong Pangulo ngayon. Masyadong lang siyang nagtitiwala sa kanyang pinsan at asawa na tama buti ang gawain para sa bansa. Sorry po Sir President kung may sinasabi mana kaming mga netizen sa iyo na hindi maganda, basta pansinin nyo lang po kaagad. Ang problemang hindi pinag-aksyonan ngayon ng mga tao, lalo na po ang PI, yung confidential ni VP Inday Sara, importante po yun at ang SMNI. Salamat po at nagsalita na kayo ulit. God bless po. Sabi din naman ng isang netizen, sobrang Grabe talaga mga lods, no? Ang kagustuhan nilang mapadakip at mapabagsak si Tatay Digong. Imagine niyo mga lods, House of Representatives, pati Senado ay nag-file ng resolution, di ba? Para makipag-cooperate sa ICC. At para lang talaga mapakulong si Tatay Digong. Panoorin natin. Naghain na rin ng resolusyon sa Senado para himukin ang gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court sa drug war ng Duterte administration. Pero binatikos yan ng ilang senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Mr. President. Isang linggo matapos ihain sa Kamara, naghain na rin ang parehong resolusyon sa Senado na humihimok sa Administrasyong Marcos na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court. Kaugnay pa rin ito ng sinasabing paglabag sa karapatang pantao noong panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa ilalim ng kanyang kampanya kontra iligal na droga. Si Senador Riza Ontiveros ang nag-file ng resolusyon ngayong araw. Si Presidente mismo ang nangakong itataguyod ang karapatang pantao at ang high level of accountability sa mga paglabag sa karapatang pantao sa bansa. And cooperating with the investigation is the best way for Malacanang to show its commitment. Grabe! Hinimok niyang mag-cooperate tayo sa mga dayuhan, sa mga hindi Pilipino. Diba? Grabe talaga! Imagine niyo, willing silang pumunta doon na level para lang talaga, 'di ba? Para lang talaga mapabagsak, no, at mapakulong, 'di ba, si former President Duterte. Hindi na nila inisip ang dignidad, hindi na nila inisip kung ano ang risk na pwedeng mangyari niyan sa bansa natin. Basta sila gusto lang talaga nilang patumbahin, no? Si Tatay Digong, grabe talaga. Sige lang, di ba, mag-join force kayong lahat. Di ba? Kasi at the end of the day, sa mga nangyayari ngayon mga lods, nasa taong bayan pa rin. Di ba? Nasa taong bayan pa rin. Tayo pa rin Pilipino, di ba? Ang manghuhusga kung talagang nakatulong, di ba? At
maganda ang war on drugs ni former President Duterte or hindi? Tayo yun. Tayo mga Pilipino, kasi tayo naman yung nasa ilalim eh. Di ba? Ano bang alam ni Risa Hontiveros sa mga operasyon? Di ba? Tayo na nasa ilalim ang nakakaranas ng peace and order, nakakaranas kung gaano ka-safe, gaano tayo kapanatag nung panahon, di ba, ni former President Duterte. Actually, groundbreaking nga yung ginawa ni former President Duterte sa Pilipinas eh, dahil dyan sa war on drugs. Di ba, may peace and order pa, na kahit gabi, madaling araw kang maglakad sa kalye, di ba, hindi ka matatakot ngayon, di ba? Kaya, ang taong bayan ang may karapatang humusga, hindi ikaw, Risa Hontiveros. Basahin natin. Secretary of Justice press statement on the jurisdiction of the ICC over the Philippines, February 9, 2024. As the Secretary of Justice, I firmly assert that the ICC holds no, okay, ulitin ko ha, holds no jurisdiction over the Philippines. Aray! Nasaktan ang mga nag-expect ng malaki sa ICC. Diba? Simula pa lang, wala talaga silang karapatang magdakip ng mga Pilipino. Lalo na, si former President Duterte is 16th, di ba? President yan ng Republic of the Philippines. Nag-iisip ba kayo? Ano na lang kaya iisipin ng buong mundo? Di ba? Kung iaalaw natin ang isang dayuhan, di ba, ay mag-rule over, no, sa ating justice. Eh kung dito nga, hindi nila mapatunayan, di ba? Sa mga ibang lahi pa kaya. Our nation as a sovereign entity possesses the inherent right to determine our own legal framework and address internal matters without any interference from external bodies. Ito din kasing Secretary of Justice, ang dami nyo pa kasing paek-ek-ek-ek, di ba? Ang dami nyo pa kasing pasikot-sikot, di ba? Sabi nga mismo ni President BBM na wala ngang karapatan at hindi dapat i-allow ang ICC. Kayo kasi, nilalaro nyo ang media, pinapaikot-ikot nyo. May pasabi-sabi pa kayong pinag-aaralan ang pagpasok ng ICC, di ba? Tingnan mo, asang-asa na tuloy yung, di ba, mga nag-e-expect na talagang tatalab yung ICC. Diba? Kaya Trillanes, no, De Lima, at saka yung mga nag-e-expect na ang akala nila mag-rule over yung ICC. Better luck next time. Task Force Davao is a, ano ba yun? Parang hindi siya detachment kasi maliit ang detachment. It's not even exactly a brigade, but it's a unit of the Philippine Army whose job is counter-terrorism and anti-terrorism. And they have helped keep the peace in Davao for so long already. Ilang dekada na yan. Shout out sa Davao kay Quadruple L. Hi kay Ray Vincent and at King Lucio. Okay. So, the rumor mill says, okay, please underscore emphasize, the rumor mill says na yung reason kung bakit tatanggalin daw o di-dismantle na ang Task Force Davao is officially wala na daw siya. Wala nang need. Okay? Pero unofficially, because if ever it should come to the point where the former president may have to answer to the law, eh baka daw protektahan siya ng Task Force Davao. Bago lumabas ang mga rumors tungkol dito, may mga aksyon na nakita tayo. Halimbawa, pinananagot daw ang ilang mga pulis na pumunta dun sa Davao rally ng ating Pangulo. At di umano'y pinag-iinitan ng mga opisyalis ng gobyerno. Ang mga ilang analyst nagsabi na kapag dinismantle ang Task Force Davao, we know that this is a precursor to something big. Agree naman ako doon. Dahil isa pa sa mga pangunahin na pangyayari ay yung pag-question sa ilang daan daw na barel ng dating presidente. Never mind kung covered ito ng mga licenses at updated sila, kinwestiyon pa rin ang kanyang ownership ng mga yon. At
kumbaga, tinanong din kung ito ay updated. So, umabot sa dating Pangulo na tinatanong at pinoprobe yung kanyang mga firearms. And nadinig niya na ilan sa kanyang mga kaalyado o mga tao na associated sa kanya ay tinitignan din at pinoprobe din dun sa kanilang ownership ng mga baril. Today, rumagsa ang rumor, super emphasize rumor para hindi nila tayo i-accuse ng A, nagpapaniwala, or B, rumor mongering. Okay. So, lumagsa ang rumor, dala na siguro ng ilang mga social media posts na may posibilidad na arestuhin ang dati nating Pangulo. Hindi maliwanag kung ano yung charge, hindi maliwanag kung sino yung nagpapa-aresto at kung ano base sa anong order ang alleged arrest. Gayunpaman, dahil kaakibat nito ang balitang ididistungka na o ididismantle ang Task Force Davao, tumaas din ang kumbaga anxiety levels or restlessness ng mga tao nag-iintay ng balita kung ito nga ay magaganap. Okay. Of course, hindi nangyari. Pero rumagsa pa rin ang mga rumor tungkol dito sa pagpapaarestuhin daw ang dating Pangulo base sa isang order ng ICC. Hindi rin nakatulong na sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes at ilan sa mga tsuwariwap niya na takot yan si Digong sa ICC. Wala, nandiyan na yung ICC. Nako, mga sir, hindi po stress levels ni dating Pangulo ang tinatataas ninyo, yung inis levels lang namin. Kasi tunog na tunog epal talaga yung mga ganong klaseng salita na hindi naman masubstantiate. So, kanina medyo dahil lumaragsa nga ang balita, ang daming, what do you call this, mataas ang tempers, aba ito, na ang daming masungit, ang daming nag-iisip, ano ba ang mangyayari dito, ano nangyayari sa bayan natin. Oh, by the way, kinorek nga pala ako ng isang follower dito tungkol dun sa kasabihan nga na what is happening to our country, General, 1992 daw nangyari. Okay. Sabi ni Ma'am Maria Dulce, nakakatakot, parang prelude to another martial law ang lahat ng nangyayari. Lawsuits threat to civic freedoms targeting leaders and bloggers. Yan po, yung isa pa, tama po kayo, yan po yung isa pang component ng anxiety levels ng ilang tao. Kasi, nag-umpisa sa parang ang dahan-dahan nililimita ang ating mga karapatan. Na wala namang taong pwedeng gumawa nun maliban lang kung yung mga tao ay threat to national security. Pero ito na nga ang mga pangyayari. Oh my goodness, hindi ko naiintindihan itong mga taong to. Pupunta dito para sabihin na ayaw nila ako dun sa feed nila, pero papasok dun sa conversation. Nakakaloka, no? Yung mga kaipala ng mga tao. If we care about you. So in the meantime, may mga sumasakay din dito. Siyempre, may mga tao na gusto nila na rumagsa ang mga rumors na yan kasi may destabilizing effect. Ang destabilizing effect na ito ay maaaring pagsamantalahan, lalo-lalo na ng mga state forces. So, by state forces, what do I mean? Mga puwersa ng gobyerno na posibleng gustuhin nila na magulo nang sa gayon pwede silang umaksyon. Number 1, pwede mag-martial law. Number 2, pwede baguhin yung saligang batas. Nax, may reason na, di ba? Number 3, for purposes of limiting the freedoms of speech, maaari din silang umariba para mag-take down ng mga posts saying na you are a threat to national security. Given these conditions, maaari din silang maghumirit ng, uy, inciting to sedition ka. So, ang mga scurrilous libels are inciting to sedition, and so on. So, dahil din sa mga, nagpatong-patong na yung mga pangyayari. So today, hindi nakakagulat na lumagsa ang ganong klaseng balita. Of course, maalam natin, merong pinanggagalingan po itong rumor na ito. At hindi rin natin masasabing wala siyang basihan. Ngunit, nakita natin na base dun sa ilang mga posts ng ilan lang ng mga vloggers, hindi pa yan ragsa, hindi pa yung mga viral ha.
biglang nag-announce later in the afternoon ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, si General Romeo Browner, na wala raw katotohanan yung pagdistungka ng Task Force Davao. And as a matter of fact, dadagdagan pa daw ang mga task force para mas maiging maprotektahan ang bayan. Uy! Bakit? Ano ba ang bumulusok para mag-necessitate ng additional task forces? Ano ba ang nangyari para isipin natin na, huy, kailangan pa natin ng mga task force? Ano yun? Bakit biglang ganon? So, muli, naramdaman na naman natin na, ano ba to? Hindi nyo naman in-address yung mga talagang rumaragsang issue. Instead, sasabihin nyo, ay hindi namin pala tatanggalin ang Task Force Davao. Ito yung problema. Dahil rumaragsa nga yung mga bali-balita, nagtanong-tanong ako. Hindi ko na lang sasabihin kung sino-sino at ano yung mga command ng mga nakausap natin, pero kinonfirma naman sa akin na go na daw yung pag-dismantle at pag-disarma sa Task Force Davao. Lo and behold, only a few hours later, eto na po si General Browner at pinabubulaanan yung mga ganong salita. Maniniwala sana ako kasi mabait naman yan si General Browner. Straight shooter yan. He's a good guy, one of the good guys yan. Eto lang yung problema ko. General Browner announcement came days after nagtanong ang mga tao. Days after lumabas yung balita. Days after pinag-uusapan na siya sa social media. Sa madaling sabi, bakit ngayon lang yung sagot na yan? Uy, walang katotohanan yan. Ay, hindi, maglalagay kami ng mga additional task force. Buti na lang din, mabait ang ating mga media, hindi sila nagtanong, sir, saan pa ba magkakaroon ng mga task force bukod sa Davao? Meron na po ba kayong listahan? Walang nagtanong ng ganon. So, we will never know. Until much later, kung meron ngang ibang mga task force na itinataguyod. Okay. Sana panood niyo ang video, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. Siyempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!